Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You can be feeding my soul, and every day, how to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you, the Spirit every So muli po mga kapatid, tayo po ay tumayo para po sa pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito mga kapatid, kanyang salita, dito sa Mark 11, chapter 11, verse 24. Sabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magkisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Sa English, mga kapatid, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So tayo po yumukot manalangin. Panginoon, muli o God, sa mga oras dito, kami dalangin ang inyong pangunguna sa pamagitan ng inyong Espiritu Santo, O God, na siyang magtuturo ng inyong mga salita, O God, sa gabing ito. Bago man lang kami lumuhod, O Panginoon, sa gabing ito, ay aming dalangin ang inyong presensya, ang inyong Espiritu Santo ay sumaamin upang mapakain ang aming mga kaluluwa, O God, na siya magbibigay sa amin, Panginoon, ng encouragement at kalakasan sa spiritual upang kami ay lalong tumatag, upang kami ay lalong sumagana, O God, sa mga maka-spiritual na bagay, O Panginoon. Lord, help us, Jesus, na kami po ay mapangunahan, O Panginoon. At kung kayo nga po ay minasok po sa bawat isa, mga pagkukulang, pagkakamali, forgive us once again, Jesus. Cleanse our heart, body, spirit, and soul, Lord. At naway kayo po ang siyang magbigay ng daan upang mga pagkukulang pagkakamali ay maitapon sa dagat ng paglalino. Nasa ganun, O Panginoon, ang inyong Espiritu Santo ay tuluyang makadaloy, O God, sa aming mga puso, O God, upang lubusan namin maintindihan, maunawaan, at ma-awakening kami, O Panginoon. Lord, once again, salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, maaari na pong magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So, muli po ang bawat isa aking binabati po sa pangalan ni Jesus. So, to God be praise and to God be the glory. At tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy na ating sinasagawa ang kanyang kalooban. Nagtitiis, nagsisikap upang mapakain natin ang ating kaluluwa, mga kapatid, ng mga salita at makapagbigay ng encouragement sa bawat isa. No? So,
napakainam o napakabuti ng may mga pagkakatipon-tipon mga kapatid sapagkat sinabi yan ng Bible na huwag nating pabayaan ng pagkakatipon-tipon. Napakahalaga o napaka-importante ng mga ganito gawain mga kapatid sapagkat sa mga ganitong gawain, napapakain ng ating kaluluwa ng kanyang mga salita, nadaragdagan ng ating mga kaalaman kung paano mamuhay ang isang totoo at tunay na Kristiyano nang sa ganoon mga kapatid, nalalaman, naiintindihan natin no, kung ano ang nararapat at hindi nararapat mga kapatid mula sa kalooban ng ating Panginoon. At unti-unti po natin nababago na ayos ang mga dati nating pamumuhay na hindi naayos sa kanyang kalooban at unti-unti na tayo nakakasunod sa kanyang kalooban. Bagamat hindi ganun kadali, mga kapatid, hindi ganun kadali ang pagbabago. But with the help of the Lord, mga kapatid, no, ang lahat ay mapagtatagumpayan natin. No. Kumbaga, ang ating buhay ay itinipos sa isang gintong dinalisay. No, ang isang ginto, mga kapatid, pag nakakuha ang isang especially sa mga nagmimina, mga kapatid, ng isang ginto, yan ay patuloy na pinupukpok at mga kapatid, binabasag ang mga marunuming bagay at inuhulma. Kumbaga, sinusunog sa apoy upang lumabas ang pagkaginto ng gintong yun. So, the same thing mga kapatid, tayo as a Christian, no, sa pamagitan ng kanyang salita, tayo ay unti-unting hinuhugasan. No, hinuhugasan ng mga maruming bagay na kumapit sa ating mga puso. Kumbaga, ang isang katawan, lahat naman siguro tayo dito ay naliligo. Tama mga kapatid. Bakit tayo naliligo? Dahil gusto natin bumango. No. Naliligo tayo dahil nais nating matanggal yung mga maruming bagay na kumapit sa ating katawan. Tama ba? No. So, ganoon din. No. Ang salita ng Diyos ay isang tubig na kung saan ay nililinis sa mga maruming bagay sa ating mga puso, mga kapatid. No. Na nililinis ang ating mga karumihan na hindi naaayon sa kalooban niya. Kaya sa paglaon, mga kapatid, no, dahil sa pakikinig, sabi nga ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang pananampalataya, no, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. No. Bakit napakalaga na makinig ng salita ng ating Panginoon? Ito na sinabi ko kanina, naglilinis at nagpapasakdal ng buhay natin as a Christian. Kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. Amen, mga kapatid? So, hindi man ganun kadali, pero naniniwala ko na sa tuwing tayo po ay nakikinig at hindi nagpapabaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, yung tungkulin natin as a Christian, no, ay unti-unti natin naayos ang lahat. Amen? So, yun lamang po mga kapatid, sa di pagkakatagal. At hindi naman talaga yun ang topic ko. Painit lang ako mga kapatid. So, nais ko na pong dumako sa ating topic, Be Certain to God, Part 2. Yung part 1 nito mga kapatid ay ating naipangaral na last time. Tama mga kapatid? Tayo po ay nasa part 2 na. Be Certain to God, Part 2. O sa Tagalog mga kapatid ng certain, maging tiyak ka, sigurado, tama ba mga kapatid? May katiyakan o panatag ka sa isang bagay. Yan ang ibig sabihin ng certain. Tama mo ba? No. No. Ibig sabihin ng certain ay, o sa Tagalog, ng certain ay tiyak, sigurado ka, o may katiyakan o panatag ka. Yan ang ibig sabihin ng certain. Amen? Now, kung sa mga sitwasyon katulad ng halimbawa, mga kapatid, kapag ikaw ay nagkasakit, panatag ka na gagaling ka. Tama mga kapatid? Dahil alam mong may hospital. Tama ba? Na mapupuntahan at alam mong mabibigyan ka ng reseta at gagaling ka. Tama mo ba mga kapatid? No. Pero alam niyo ba mga kapatid, minsan, no,
Sabi nga ng Bible, huwag natin ipagkatiwala ang ating buhay sa tao. Amen? Kung meron tayong higit na dapat ipagkatiwala ang ating buhay, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? No, sapagkat halimbawa, pag nagpa-check up tayo sa hospital, hindi ba pag sinabi ng doktor, o anak, stage 3 cancer ka na. Then, meron ka na lang 1 taon para mabuhay. Pero minsan ba, naka-encounter kayo o nakakilala kayo ng mga taong minsan binigyan ng taning ang kanilang mga buhay. Tama ba? Pero, yung buhay na kung saan, hanggang doon na lang sila, ay lumagpas. Tama ba? Hanggang ngayon, ay nananatiling, buhay pa ako, may kakilala akong ganyan, mga kapatid. No? Na, tinaningan ng doktor dahil sa sakit niya. At sabi mga kapatid, ito na lang ang buhay na nalalaan para sa kanya. Pero hanggang ngayon, buhay pa. Tingnan niyo mga kapatid. No. Walang makakapagsabi ng buhay talaga ng tao dito. Tama ba? Walang nakakaalam kung hanggang kailan, hanggang anong oras, araw, ang buhay na ilalagin ng tao dito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lang, mga kapatid. Amen? Maaring mamaya, bukas, mga kapatid, o sa isang araw, no. Yung iba nga, mga kapatid, di ba? Ang lalakas pero binabawian ng buhay. Tama ba? Sa iba't ibang kadahilanan. Halimbawa, na-aksidente, no? Nabangga sa kung saan, nahulugan ng anuman. No? So, walang nakakaalam higit ng buhay ng tao kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kung kung nakakapagtiwala tayo sa mga tao, sa gawa ng tao, especially pag may nararamdaman, tama ba? Bibigyan tayo ng gamot. No. Sino dito mahilig uminom ng gamot, mga kapatid? Konting sakit na ulo, inom agad ng gamot. No. So, meron pa nga, kakain kayo ng halimbawa, kakain kayo ng mga pagkain, halimbawa, mataas ng, lechon, kung ano. Diba? Yung iba dahil sa hindi mapigilan yung sarili, at takot na taka, may gamot naman. Tingnan nyo mga kapatid. Pero, tingnan nyo, ano nangyayari? Dahil sa pagtitiwa, tandaan niyo mga kapatid, walang magagawa ang tao, lalo na sa mga imposibleng bagay. Amen? So kung tayo ay nakakapagtiwala sa mga gawa ng tao sa tao, dapat higit tayong magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, sabi ng Bible, hindi sinungaling. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya, tutuparin niya, mga kapatid. Amen? So, kung nakapagtiwala tayo sa tao, sa gawa ng mga tao, how much more sa Diyos na siyang lumalang ng lahat ng bagay. Tama ba? Lumalang ng langit at ng lupa, lumalang ng buhay natin, mga kapatid. Tama ba? No. So, higit kang magtiwala sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang tao, hindi naman alam ng lahat ng tao eh. Tama ba mga kapatid? Kahit gaano ko ba katalino. No. Pero hindi natin mapapantayan ang kaalaman ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, doon sa mga naging katanungan natin last time, bakit natin kailangan maging tiyak sa Diyos? So bakit natin kailangan maging tiyak sa Diyos, mga kapatid? Be certain to God, part 2, katulad ng sinabi ng Mark chapter 11 verse 24. Kanina, doon sa binasa natin. Sabi dito ni Brother Branham sa kanyang quote, and if God asks these things to be done, to confess, sabi doon, your sins, and so forth, and you've done it, faith says that it's certain that it's going to happen. Your request has to be granted. I hope you don't miss that. If you are sure of God, God is sure of His Word. No. Kung ikaw ay tiwala
at sigurado ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo, mga kapatid. Ang Diyos, sabi nga dito, ang Diyos ay sigurado sa kanyang mga salita. He's only waiting to test you. Sabi doon. He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them. And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, "Our God is able to deliver us from this furnace. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols." See, they were sure and certain of God. Ang isa sa ginawang halimbawa dito ni Brother Branham ay yung Hebrews children. No, sino kaya yung tatlong Hebrews children na inalimbawa dito ni Brother Branham? Now, unti-unti natin mga kapatid. The story of Shadrach, Meshach, and Abednego. No. Tatlong Hebrew children. No. Na ginawang halimbawa ni Brother Branham. Ano ang nangyari sa buhay nila sa panahon nila? Ating basahin. Dito sa Daniel chapter 3 verses 1 to 30. Medyo may kahabaan lang. Pakinggan natin mga kapatid. Ang Daniel chapter 3 verses 1 to 30 mga kapatid ay mababasa sa lumang tipan. No. Ito ay ang panahon ni Prophet Daniel. Nasa panahon ni Prophet Daniel ay mayroong isang haring nagahari. Walang iba kundi si Haring Nebuchadnezzar. No. Ang sabi dito, si Haring Nebuchadnezzar na hari ay gumawa daw ng isang larawang ginto. Sa panahon niya, siya ay nagpagawa daw po ng isang, mga kapatid? Larawang ginto. Na ang taas ay 60 siko. At ang luwang niya ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia, mga kapatid. No. Karagdagan. Nang magkagayoy, nagsugo si Haring Nebuchadnezzar na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga kaga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Huwag niyo mga kapatid, right after niya makapag-build ng isang larawang ginto. Tama mo ba? Pinatawag niya ang lahat ng kanyang pinatawag niya ang lahat ng mga taong kanyang nasasakupan. Tama po ba mga kapatid? Nang magkagayoy, sabi nga dito, 4. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas. Sa inyo'y iniutos, o mga bayan, mga bansa, at mga wika. Ano sabi? Ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at sa lahat na sari-saring panugtog, kayo'y mga patirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Yung mga kapatid, ano ang utos? Sa buong bayan, after ito ipatawag, mga kapatid,
Kapag daw sila ay nakarinig ng isang malakas na, magbigay na lang tayo ng isang halimbawa dito. Plauta, mga kapatid, o alpa. Pag tumunog daw yon, ang lahat daw po ay mga patirapa at magsisamba sa larawang ginawa. Tama po ba, mga kapatid? Naiintindihan nila? At sino man na hindi, magpatirapa at sumamba sa oras na iyon ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Ngayon, kapag hindi ka sumamba sa larawang gintong yun, sigurado, ihuhulog ka sa anda, mga kapatid, sa hurnong nagniningas. Grabe. Kaya't sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat daw ng bayan, mga bansa at mga wika ay nagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. No. Dahil dito, sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldea at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Ano kaya nangyari? Ano kaya ang naging sumbong itong mga to? No. Laban daw sa mga Hudyo. Sila yung nakisagot at nagsabi kay Nebuchadnezzar na hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, ikaw na hari na nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa at ng sambukol at ng salteryo na gaita at ng lahat ng sari-saring panugtog ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ito. At sino mang hindi magpatirapa at sumamba, ihahagis sa gitna ng mabangis na hurno nagniningas. May ilang taga-Hudyo na iyong inhalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, sino daw? Sadrach, Mesach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila ay hindi na naglilingkod sa inyong mga Diyos, ni nagkisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Tinayo, mga kapatid. Sa dinami-dami ng tao sa mga oras ngayon, mayroong bukod tanging 3 tao ang hindi lumuhod, mga kapatid. Sino daw? Mga kapatid, si Sadrach, Mesach at si Abednego. Isang mga Hudyo, mga kapatid. Ngayon, si Nebuchadnezzar ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo hindi maglingkod sa aking Diyos, ni makisamba man sa larawang ginto ng aking itinayo? O ngayon, kung kayo'y magsihanda sa panahong iyong marinig at tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambukot, ng salteryo, ng iba pa, sabi dito, at lahat ng sari-sari panugtog na mga patirapa at makisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras ninyaong sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sabi nito, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Yan, mga kapatid, binigyan pa sila ng huling pagkakataon. Sabi nga doon, tutunog muli ang mga iba't ibang panugtog na yon. Kapag sila ay sumamba, hindi sila ihuhulog sa naglalagablab na hurno. Pero kapag sila ay hindi sumamba, mga kapatid, sila ay ihahagis, mga kapatid, sa hurnong naglalagablab na apoy. Kaya kung titignan niyo, mga kapatid, ang sabi pa dito, sa init niyaon, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?
Tingnan niyo mga kapatid, sapagkat sino man Diyos? Kasi kung titignan niyo, si Hari Nebuchadnezzar ay isang makapangyarihang hari sa panahon na yon. No? Ngayon, ito ang nangyari. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nakisagot. Sumagot sila, ang tatlong yon. At na nagsabi sa hari, O Nebuchadnezzar, kami ay walang kailangan na magsagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Tingnan niyo mga kapatid, gaano katindi pananampalataya ng tatlong ito. No? O sa English, sabi nga doon mga kapatid, if it be so, sabi nga niya, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of the thine hand, O King. Ano pa sabi dito? Ngunit, sabi doon, kung hindi talastasin mo, sabi niya, ngunit kung hindi, no, talastasin mo, sabi ng tatlong to, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni mag-isang baman sa larawang ito na iyong itinayo. Sabi nga doon, nang magkagayoy na puspos ng kapusukan sa Hari Nebuchadnezzar. Tingnan nyo, gano'ng katibay yung pananampalataya ng tatlong to. Sabi doon sa 19, mga kapatid, at doon sa 18, ngunit kung hindi man sila iligtas, mga kapatid, ng Diyos sa naglalagablab na apoy na yon. Ano ang sabi ng tatlong to? Sila ay nananindigan, mga kapatid. Sabi mo, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Tingnan nyo? Grabe yung pananampalataya ng tatlong yon, mga kapatid. Iligtas man sila o hindi ng kanilang Diyos na pinaglilingkuran, hindi pa rin sila sasamba sa gintong santo, kumbaga, na itinayo ni Hari Nebuchadnezzar sa panahon na yun. At nung marinig yun ni Hari Nebuchadnezzar, ano sabi? Na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nebuchadnezzar, nagalit. At ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nag-utos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dati pang init. Tingnan niyo mga kapatid. So, sa English, and he had commanded with the most mighty men that were in his mighty to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace. Kaya nga sa iba din mga kapatid, saan ba yun? Nanti pala. Na magkagayoy na puspos daw ng kapusukan, si Nebuchadnezzar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya siya'y nagsalita at nag-utos na kanilang painitin daw yung hurno ng makapito at higit kaysa dati pang init. So dumoble yung init mga kapatid. Tama ba? No. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangas sa kanya bukbo na gapusin daw o itali si Shadrach, Meshach at si Abednego. At sila'y inihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. At ano niyo ba kung ano nangyari mga kapatid? Nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal at may kanilang ibang mga suotan at sila'y hinihagis sa gitna ng mabangis ng hurnong nagniningas. Sabi pa dito, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Alam niyo ba mga kapatid, sabi dito? No. Dahil sa sobrang init ng hurnong iyon, namatay din yung mga lalaking inutusan na dalhin sina Shadrach, yung tatlong yun dun sa hurno. At nung kanilang ihulog, dahil nga sa sobrang init, sabi nga dito, sapagkat, sabi nga dito,
at ang hurno totoong mainit. Napatay ng lihab ng apoy ang mga lalaking iyon. At nagsibuhat kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Tingnan niyo mga kapatid, no? Yung mga lalaking nagbuhat sa tatlong magkakapatid na yun na naghulog sa hurnong yun, pati sila namatay. Dahil sa sobrang init. So, ibig sabihin mga kapatid, kung titingnan ninyo, lalo na siguro kung maitapon ka doon, wala pang segundo, siguro patay ka kagad. Eh yung mga nasa labas na, tama ba? Yung nagtulak lang naghulog sa hurnuhan kina, kina Abednego namatay dahil nga sa sobrang init Tama ba mga kapatid? Mamamatay ka. At ang sabi nito, at ang tatlong lalaking ito, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nahulog sila mga kapatid. 24. Nang magkagayoy si Nebuchadnezzar na hari ay nagtaka. Tingnan niyo mga kapatid No. At tumindig ng madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanya mga kasangguni, di ba ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Ilan yung inihagis mga kapatid, yung hinulog? Di ba tatlo lang? Ngayon, nagtaka si Haring Nebuchadnezzar. Nung pagsilip niya, mga kapatid, sabi niya, hindi ba tatlo lang yung ating inihagis sa gitna ng apoy? No. Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, totoo, hari. Sabi doon. Siya'y sumagot nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakat sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. No? Hinuhulog sila, 3 lang. Pero nung nakita ni Haring Nebuchadnezzar, 4. At yung 4 na yung mga kapatid, sino kaya yon? No. Nang magkagayoy, lumapot si Haring Nebuchadnezzar sa bungangan ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya'y nagsalita at nagsabi, Shadrach, Meshach, at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng mga apoy, ng mga kapatid, at buhay na buhay. Paano? 27. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan. Maraming nakasaksi mga kapatid at nakakita. No? Yung sinasabi doon na hindi man lang tumalab sa kanilang mga katawan, hindi man lang sila napaso. Grabe ang init noon mga kapatid, tama ba? Namatay nga yung mga nagsipagtulak kina Abednego tama ba mga kapatid? Pero sila ay buhay na buhay mga kapatid. Tignan nyo? Sabi nga dito, no, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo, tignan nyo, ni ang mga buhok daw nila mga kapatid ay hindi nasunog. Ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy apoy man sila. Hindi nasunog ang kanilang mga damit, ni ang kanilang mga buhok, ni hindi man lang daw sila nangamoy apoy. Tingnan niyo mga kapatid, gaano kadakilang ating Panginoong Diyos sa buhay nila. Sabi dito, si Nebuchadnezzar ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego na nagsugo ng kanilang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos.
Kaya't nagpasiya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego, pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayoy, ipinaginhawa ng hari si Sadrach, si Mesach, si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. So malinaw mga kapatid sa bawat isa kung paano kumilos ang Diyos sa tatlong yon. Amen? Ang sabi nga doon mga kapatid, ang pinaka-highlights doon mga kapatid, iligtas man sila o hindi ng ating Panginoong Diyos, sila ay patuloy na susunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? O magtitiwala. Hindi pa rin sila sasamba sa Diyos na kung saan doon sila ipinapaluhod, mga kapatid. Tingnan nyo. Ano ang sabi dito ni Brother Branham? They know that He was Jehovah. They know that He answered prayer. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good. So they just made their statement, confessed their sins, and walked into death. When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He would raise them up again in the resurrection. They were certain of God because they knew or they know that God would work everything for their good. And we are certain of God. We know that God works everything for our good. Sabi ng Bible mga kapatid, all things together for good. No. All things work together for good. Mga kapatid, ano man ang ating idalangin sa ating Panginoong Diyos, pakinggan niya man ito man ay ipagkaloob o hindi, mga kapatid. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Amen? Dahil ito ay para naman sa ikabubuti mo. Katulad nila, Sadrach, Mesach at Abednego. Dinggin ba ng Diyos o hindi ang kanilang panalangin na sila ay iligtas? Iligtas man sila o hindi, mga kapatid, sila ay susunod pa rin sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Hindi sila manlulupaypay. Hindi sila susunod sa sinasabi ni Haring Nabukadnezzar na lumuhod sila. Sapagkat sila man, iligtas o hindi, mga kapatid, ito ay sa ikabubuti pa rin nila. Tingnan niyo mga kapatid. Minsan tayo bilang isang mga Kristiyano o as a bride, di ba? May mga panalangin tayong hinihiling sa Kanya na minsan ay hindi tinutugon. Tama mga kapatid? hindi man niya tugunin ng mga panalangin yon, mga kapatid. Ito ay makakabuti pa rin sa iyo. Kasi may mga bagay, mga kapatid, na hindi nararapat para sa atin. O hindi para sa atin. Kasi kung ilalagay ka niya doon sa mga panalangin doon sa mga panalangin nais mo pero hindi ka looban ng Diyos, maaaring ito ay ikapahamak mo, mga kapatid. Halimbawa, mga kapatid, gusto mong yumaman. No. Wala namang problema sa pagyaman, mga kapatid. No. Walang problema sa pagyaman. Pero lagi niyong tatanda, mga kapatid, hindi niyo ba napapansin, hindi lahat ng tao mayaman. Tama ba, mga kapatid? May mga grupo, may mga class of people na mayaman, meron mga class of people na mahihirap. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit kaya? Minsan ba naitanong ninyo, mga kapatid? Halimbawa, kung lahat ng tao ay mayaman,
Parehas kami ni Brother Lunel na mayaman. Sa tingin mo, Brother Lunel, itatapon mo yung basura namin. Di ba hindi? Bakit mo itatapon? No, tama ba? Para sa tayong mayaman. Tama ba? Mag-hire ka na lang. O mag-hire na lang ako ng taong magtatapon ng aking basura. Eh wala akong ma-hire kasi bakit? Lahat ng tao mayaman. Paano mga kapatid? So balance ang mga bagay-bagay, mga kapatid. Hindi ginawa ang lahat ay taong mayaman para maging balanse. Tama ba? Tama po ba mga kapatid? No. So, hindi lahat ng bagay mga kapatid, no, na nais natin o gugustuhin natin ay ipipilit natin sa Diyos na na ibigay. Kasi hindi lahat ng bagay, mga kapatid, ay makakabuti para sa atin. Amen? So, may mga bagay na hindi niya ipinagkakaloob o ibinibigay dahil yun ay makakabuti rin naman para sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga sabi doon mga kapatid, halimbawa na lang din, kung ikaw ay mayroong karamdaman o sakit, no, pagalingin ka man ng Diyos o hindi, mga kapatid. Lalo na sa mga taong sumampalataya kay Kristo, humingi ng kapatawaran sa mga nagawa niyang pagkakasala, mga kapatid. At tinanggap si Kristo bilang Diyos niya tagapagligtas, mga kapatid. Kahit mamatay ka, ngayon mismo, mga kapatid, dahil sa karamdaman o sakit na meron ka, mga kapatid, ay para pa rin sa ikabubuti mo. Kasi bakit, mga kapatid? Hindi ba ang Diyos nangako? Sabi nga dito, mga kapatid, katulad ng tatlong katulad ni Meshach, Abednego at saka ni Shadrach, sabi nga dito, when they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, kung ang Diyos ay pinahintulot na sila ay sunugin o masunog, He would raise them up again in the resurrection, mga kapatid. Ang Diyos ay muli po silang ibabangon sa Resurrection Day. Meron kasing Resurrection Day, mga kapatid, katulad ng pag-aaral natin nakaraan, mga kapatid. Ang Diyos ay may pangako, mga kapatid. Mamatay ka man dito. Kasi lahat naman talaga tayo ay may kamatayan. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? No. At ang sabi ng Bible, mapalad ang mga taong makakasama sa unang pagkabuhay na muli. Sapagkat walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Tama po ba, mga kapatid? Ang unang pagkabuhay na maguli, that is referring to the rapture. At kapag nakasama ka doon, mga kapatid, walang kapangyarihan sa iyo ang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, mga kapatid, that is a lake of fire. May kamatayan ka rin doon. Yung alam, billion of years ng parurusahan, mga kapatid. Anong dahilan? Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama ba, mga kapatid? O ngayon, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Tama ba? O binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya. Tama ba? At magbago. At sumunod sa kanyang mga salita all the way hanggang sa kanyang pagparito, mga kapatid. Pero tumanggap ka nga. Ang tanong, nagbago ka ba? No. Maraming mga taong, yes, they know Jesus Christ, they believe in Jesus Christ, but the problem is, mga kapatid, hanggang doon lang, mga kapatid, kailangan natin ng pagbabago. Hindi lang sa ikaw ay tumanggap sa salita. Kailangan mong tanggapin si Kristo at magbago sa gawa. Tama ba, mga kapatid?
Because the Bible says, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, mga kapatid. Kung paano ang katawang ito, pag walang espiritu ay patay, ganoon din ang pananampalataya, mga kapatid. Marami kasi dyan, nakiklaim as a Christian, tumanggap, no. Maraming ganyan, mga kapatid. But, you will know kung talaga, you will know din kung talagang sila ay totoo at tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga bunga o gawa. Mga kapatid, hindi pwedeng nagtanim ka ng mangga, magbubunga ng santol. Tama ba, mga kapatid? Kung ano yung tinanim mo, dapat yung nagbunga. Tama po ba? Kung ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, mamuhay ka bilang isang Kristiyano. No, Christians means Christ-like. Christians means follower of Jesus Christ. Hindi pwedeng ang puti ng nanay mo ang itim mo. Hindi pwedeng ang itim ng nanay mo ang puti mo. Tama ba, mga kapatid? Hindi ko naman discriminate yung mga ganun bagay, pero kinukumpara ko lang, mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, kung tayo ay anak ng isang saint, act like a saint, talk like a saint, mga kapatid, and think like a saint. Amen? Mga kapatid, mamuhay ta kung ang Diyos na tumawag sa atin ay saint, sakdal o perpekto, mamuhay tayo ng may kabanalan. No, hindi lang sa salita, dapat sa isip at higit sa lahat sa gawa. Tama ba, mga kapatid? Amen? So, sabi nga ito, mga kapatid, no, yun yung second death, mga kapatid, na sa lake of fire ay ihuhulog ang lahat ng mga taong makasalanan. No. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo makasalanan. Halos lahat tayo ay makasalanan. Tama ba, mga kapatid? Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, tama mga kapatid, upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ba, mga kapatid? Lahat ng tao dapat ang punta ay impyerno eh. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan para hindi ka madala doon. Sabi ng Bible, I am the way. At kapag nilakaran mo yung daan na yon, ang next nun, I am the way. Ano next, mga kapatid? Ano next? The truth. Tama ba, mga kapatid? Dati, namumuhay ka sa kasinungalingan, namumuhay ka sa mga anumang salita o aral doktrina na di nahayon sa Bible, sa mga pamahiin na nagbibigay sa daan, na wala namang basihan, mga kapatid, nagbibigay ng sa'yo ng kapahamakan, na dati, akala mo tama, pero mali pala. No. Iaalis ka ng Diyos doon. At ang sabi ng Bible, the truth will set you free. Tingnan niyo, mga kapatid. At kapag napalaya ka doon, sabi ng Bible, ano next ng life, mga kapatid? I am the way, the truth, and the life. No, buhay, mga kapatid. Anong buhay yung tinutukoy doon? No. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. No one comes to the Father except through me. No. Hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos maliban na dumaan ka kay Kristo, hindi kay Kibuloy, mga kapatid. Hindi kay Kibuloy. Kay Kristo. Wala naman si Kristo dito, physical eh. Wala nga, totoo. Pero, may mga ginagamit siya. Tama ba, mga kapatid? Para ituro ang daan para makasama ka sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kahit na, mga kapatid, dumating yung araw at panahon, na dumating yung panahon na kunin na ng Diyos ang buhay mo, it is for good pa rin para sa iyo, mga kapatid. Hindi ikakasama mo. Dahil alam mo at alam ng Diyos na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos na ikaw ay anak niya. Mawala ka man sa mundong ito, may nakaabang na buhay na sasalo sa iyo. Yun ang buhay kay Kristo. Amen, mga kapatid. No. Kaya nga itong tatlong to, mga kapatid,
Tiwala sila. Sigurado sila sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen? Na, bagamat ihulog man sila doon, hindi man sila iligtas, mga kapatid, alam nilang may Diyos pa rin na babangon na ibabangon sila at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Pero pansin ninyo, niligtas sila ng Diyos. Tama ba? Nang makita ni Hari Nebuchadnezzar, tatlo lang itong inulog na bakit naging apat? Alam niyo ba, sabi ni Brother Branham, that is our Lord Jesus Christ. Mga kapatid. No. Na bumaba dito sa lupa para iligtas yung tatlong yun. No. Tingnan niyo mga kapatid. Ni yung bookman lang daw nila, hindi nasunog. No. Samantalang napakabilis nitong masunog. Tama ba mga kapatid? Yung damit nila nasuot, di man lang nasunog. Hindi man lang sila nangamoy apoy, mga kapatid. Tingnan nyo. Alam nyo mga kapatid, anumang mga pagsubok at problema na dumating sa buhay niyo, God is with us. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Sabi nga doon sa binasa natin kanina, mga kapatid, sa quote ni Brother Branham, sabi niya, and if God asks these things to be done, to confess your sins and so forth, and you've done it, faith says that He is, it's certain that it's going to happen. Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. If you are sure of God, God is sure of His word. He is only waiting to test you. Amen? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. No. Kung minsan, naiinip tayo sa ating mga idinadalangin, just wait. There is a perfect time sa lahat ng bagay. At kung hindi man ipagkaloob ng Diyos yun, mga kapatid, mayroong ibibigay sa iyo ang Diyos na mas higit na mas maganda sa hinihiling mo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Yung hinihingi mong 100, gagawin niyang triple yan. Pagtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Mga kapatid. Tulad ng nakaraan, sabi si Mrs. Pinag-pray niya kung ano yung ibigay ng ating Panginoong Diyos sa buhay namin na karagdagang business. Restaurant o coffee shop. Pero sa panaginip, ang pinakita sa kanya, coffee shop. Tignan niyo mga kapatid. Ngayon, napagtanto namin, kung bibiglay namin yung aming mga sarili na restaurant agad, mapipresyo kami kasi nga, iba kasi ang stress ng restaurant. Tama ba? Pero kung magsisimula muna kami sa drinks, tama, bago mag-food. So, step by step, tingnan yung mga kapatid, ang galing ng ating Panginoon. Hindi kanya bibiglayin sa isang bagay kasi alam niya na mahihirapan ka. Tama ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, meron tayong tinatawag na self-will. Amen? O yung tinatawag na permissive will. Merong perfect will at permissive will. Ngayon, kapag mapilit ka mga kapatid sa mga bagay-bagay, ginagrant naman ng ating Panginoon eh. Pero kung hindi panahon, imagine nyo yung mangga. Halimbawa, ang mangga. No. Pag binunot mo sa panahon hindi pa nararapat na dapat taghinog o huminog, di ba pag kinain mo, maasim. Tama ba mga kapatid? Kasi pinitas mo eh. Gusto mo ng matamis, kaso pinitas mo agad, hindi ka muna naghintay ng tamang panahon. Tama ba mga kapatid? No. Nagmadali ka. Ano mangyayari kung sa pinitas mo? Maasiman ka, sasakit pa yung tiyan mo kung wala kang kain at kinain mo yun. Hindi naman mga kapatid. Pero kung maghihintay ka ng tamang panahon, no, hindi mo bibigla yung sarili mo, so hindi ka mahihirapan. Tama ba? Kuha niyo mga kapatid, yung sinasabi doon. Kaya nga, the same thing, mga kapatid.
No. Yung sinasabi doon. So, kaya nga, sa akin pa dito mga kapatid, sabi ng Psalms chapter 65 verse 2, o ikaw na dumidinig, sabi doon, ng dalangin, sa iyo'y paroon ng lahat ng laman. So, ang Diyos ay dumirinig ng ating mga panalangin. Lagi natin tatandaan yan, mga kapatid. Ano man ang iyong idalala, ano man ang iyong iluhod, idalangin, mga kapatid, kahit hindi pa nga sampitin ng bibig mo eh. Alam na ng Diyos kung anong nasa puso mo. Tama ba, mga kapatid? Alam na ng Diyos. No. At nakikita at nalalaman niya yan. Kahit hindi mo pa bigkasin, mga kapatid. Yung alam, gusto nga lang niyang ipabigkas sa iyo, mga kapatid, ang mga bagay na nais mong tingin sa Diyos. Then, wait for the perfect time. Kung ito po ba ay ipagkakaloob niya sa iyo o hindi. Pagkaloob man, para sa iyo. No. At tandaan niyo, mga kapatid, ano man ang ating idinadalangin, kapag ito ay para sa atin, napaka-very smooth lang. Tama ba? Naka-experience na ba kayo, mga kapatid? Meron pang idinalangin sa Panginoong Diyos at very smooth na dumating, sabihin, para sa iyo talaga. No. At may mga bagay na kapag ka ipinapanalangin mo sa Diyos at hindi agad ibinibigay at pinipilit mo, mga kapatid, there is something wrong na nangyayari. Halimbawa, nag-decision ka, bumili ng ganitong bagay. Then, nag-pray ka, Lord, para sa akin ba to? So, naghintay ka ng panahon. Pinipilit mo, gusto mo nang bilhin, mga kapatid. Hanggang sa, dahil sa gusto mong mabili, mamadali masyado, dumating sa punto na hindi kayo nagkasundo ng kapatid mo, kaya ng misis mo, o ng asawa mo. So, tingnan niyo, mga kapatid, isabihin, hindi para sa iyo yun. Hindi kaya, hintayin mo yung perfect time. No, mga kapatid. Kasi lahat ng bagay, pag ibinigay ng Diyos, napaka-very smooth lang. Pero kung hindi para sa iyo, napakaraming hindrance. Tandaan niyo, mga kapatid. Dinidinig ng ating Panginoong Diyos, alam niya yan. Ano naman yung ating hinihiling, mga kapatid, o hinihingi sa ating Panginoong Diyos? Material na bagay, kagalingan, no, yaman, mga kapatid. Kahit ano, pwede natin idalangin. Sa lahat ng ating idinadalangin, mga kapatid. Kaya mamaya, lulot tayo, di ba? No, meron tayong mga idadalangin o ipag-pray. No, so, ano man lahat ng yan, dinidinig ng ating Panginoong Diyos yan. At kung meron man tayong hinihingi, mga kapatid, wait for the perfect time. Amen? Kasi dinidinig yan ng ating Panginoong Diyos. So, sabi pa dito sa Isaiah chapter 12 verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon si Jehovah ay aking kalakasan. At awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Tingnan niyo, mga kapatid. Behold, God is my salvation. No. Kaya katulad ng tatlong Hebrews children na mga kapatid, no. Sila ay sumampalataya, mga kapatid. Ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan ay Diyos ng kanilang tagapagligtas. Amen? No. Kaya magtiwala ka, sabi nga dito. At huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoong si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Gawin sa atin, mga kapatid. No. Huwag kang matakot. Kahit ang kamatayan, mga kapatid, huwag kang matakot sa kamatayan. Maraming mga taong takot sa kamatayan. Tama ba? No. Bakit takot sila sa kamatayan? No. Minsan ba naiisip niyo, bakit ang tao takot sa kamatayan? Kahit ako before, takot sa kamatayan. Pansin niyo ba, kapag kami mga
pagka may mga namamatay na tao, especially sa mga halimbawa, mapapansin nyo, wala ni isang mga kamag-anak na hindi umiyak, lalo na kung napamahal sa kanila yung tao. Walang masama umiyak at magdalang hati. Tama ba mga kapatid? No. Walang masama doon. Pero ang pinupunto dito mga kapatid, bakit may mga taong takot mamatay? Bilang isang Kristiyano, tayo dapat hindi tayo takot mamatay. Amen? Dahil alam niyo ba mga kapatid? No. Sinasabi ng Bible, mamatay man tayo dito mga kapatid, mayroong isang nagbibigay ng buhay. At ang buhay na yon ay buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Yung mga natatakot, kasi nga, hindi nila alam kung saan sila paroroon pa. Tama mga kapatid? Takot sila kasi, naku, paano namatay ako ngayon? Tanungin mo sila, brother, alam mo na ba kung saan tayo mapupunta? Yung iba nga, rekta na, alam na nila kung saan sila mapupunta sa impyerno kasi alam nila kung ano ang pamumuhay meron sila. Amen? No, pero tayo, bilang isang kumbaga, ang Diyos ay nagbigay ng daan para ang tao hindi mapunta sa impyerno. Tama po ba? Sa palatayanan mo lang. Amen? No. So, katulad sinasabi dito, last verse, bago tayo magtapos. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Bakit hindi dapat kailangan matakot ang bawat isa sa kamatayan? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. At nagligtas na siya namin inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. No. Malinaw yung sinasabi doon mga kapatid. Ulitin ko, English. Who delivered us from so great a death, and that deliver in whom we trust, that He will yet deliver us. Ninyo mga kapatid, sino kaya yung tinutukoy dito mga kapatid, na siyang magliligtas sa kanila mula sa kamatayan? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verses 31 to 32. Dito na ako magtatapos mga kapatid. Sabi dito, ipinahahayag ko alang-alang sa ikalulwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso, laban sa mga gamit, mga kapatid, ayon sa kaugalian ng tao, ako ang pakikinabangan. Ano ang pakinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsisiinom o magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Now, kung mapapansin mga kapatid, doon sa sulat ni Pablo, siya ay araw-araw na nasa panganib ang kanyang buhay nung siya ay nangangaral. Pero walang takot niyang hinaharap ang mga ito dahil alam niya na may Diyos na magliligtas sa kanya. Mamatay man siya dito mga kapatid. No, katulad ng wala siyang pinagkaiba sa tatlong magkakapatid na yun. No. Iligtas man sila ng Diyos sa apoy o hindi. Sabi ni Brother Branham. No. Now, one of this day, God will raise them up again. Sa resurrection day, mga kapatid. Tingnan nyo. Ganon din si Pablo. Si Pablo man, sabi nga dito, ipinahayag ko alang-alang sa ikaluluhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Sabi ni Pablo. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganit, ayon sa kaugalian ng tao,
Ano ang pakikinabangin ko? Kanya mga kapatid, kung tutuwasin sa material na bagay dito sa lupa, wala siyang makakamtam. No. Amen? Pero kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tingnan niyo mga kapatid, may mga patay na at muling ibubuhay ni Kristo, doon umaasa si Pablo. No. Sabi nga ng Bible mga kapatid, Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang, mga kapatid. Once na kay Kristo ka, mga kapatid, mayroong ibibigay sa iyo si Kristo, mamatay ka man dito sa lupa, napapakinabangin mo. At hindi lang, mga kapatid, at ang bagay na yun, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. One yun, nasabi doon. No. Sapagkat ganang sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya pala si Pablo, mga kapatid, no. Kahit araw-araw nasa bingit siya ng kamatayan. Dahil sa pangangaral niya, napakaraming persecution siyang na-encounter. Araw-araw siya ay halos ipapatay, mga kapatid, dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo mga kapatid, ang lahat ng mga magsisunod sa akin, mga kapatid, ay mararanasan din naman ang mga naranasan ni Kristo. Yun yung mga kapatid. Mangaral ka nga sa Middle East, papatayin ka eh. Tama ba? Ngayon nga lang, sa gobyerno natin sa Pilipinas, pansinin mo, kapag nasa gobyerno ka, kapag ka may nalalaman ka, lalo na sa mga makatotohanan makapagbibigay ng kasiraan ng isang tao, sigurado papatayin ka. At pag nalaman nila, tama mga kapatid, na ito ay ibubulgar mo, siguradong pera lang ang katapat mo. At kung hindi ka matinag, mga kapatid, sigurado ang buhay mo 50-50 na. Tama po ba? Lalo na sa issue natin sa Flood Control Project, pinanugaan paggulo ng gobyerno natin. Halos wala ka nang mapagkakatiwalaan. Amen, mga kapatid? Hindi mo na malaman kung sino nagsasabi nito o hindi. Pero kahit ganoon pa mga kapatid, hindi na para bigyan natin ng attention ng mga ganyang bagay. Kapag sinabi ng Bible, ang masama ay magpapakasama. Amen? Kaya pasinin yung mga tao ngayon, hindi ko niya lahat, pero yung mga taong masama, lalo ng papakasama. Pero may mga matutuwid na magpapakatuwid. May banal na magpapakabanal. Wala yung mga kapatid? Kaya, sumunod tayo. Amen? Huwag nating hayaan. Kumbaga, yung init, mga kapatid, yung fire na naririyan sa inyong mga puso ay patuloy na maglagablab. Patuloy ninyong pag-alapin. Huwag tayo maging, sabi ni Brother Balang, cold formal churches. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng mga kapatid? Cold formal churches. Alam niyo may pakiramdam nung tayo nasa denomination pa? O nung ako'y Catholic pa? Yung mga pagsimba lang. No. Yung masabing bawas point sa dagdag point sa langit, kumbaga, bawas kasalanan. Masabi ng mga pag-church ka, hindi dapat ganun, mga kapatid. No. Patuloy yung pag-alabin yung mga nasa puso ninyo. Let your fire keep burning. At yan ay patuloy na mag-aapoy lamang po, mga kapatid, once na naandyan ang oil. Tandaan nyo yung lampara. Tama ba, mga kapatid? Yung lampara sa Bible. Amen? May apoy. Tama ba? Dahil mayroong langis. Kuha nyo, mga kapatid.
No. Kailangan manatili yung oil na yon para manatili tayong naglalagab lang. Ibig sabihin, ang Holy Spirit na nasa sa atin, kailangan manatili yan. No. At wag natin hayaang pighatiin. No. Kaya nga, wag nating hayaan. Sabi ng Bible, ang ugali ng Laodicea, alam niyo ba kung anong ugali ng mga tao sa huling panahon, mga kapatid? At isusuka ng Diyos. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam. Ano sabi ng Diyos? Isusuka niya. Nawa hindi maging ganun ng ating pananampalataya. Kung ang init mo noon, dapat triple mo yung init mo ngayon. Yun yung first love na sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, wag natin iwanan ang unang pag-ibig natin sa Diyos. Sa halip, lalo mong higitan, mga kapatid. Lalo kang maglingkod. Amen, mga kapatid? Huwag kang manlamig. Bagkus lalo tayong mag-init. Huwag ninyong patayin yung apoy. Kumbaga sa sabaw, lalamig yan kapag pinatay mo yung apoy. Tama ba, mga kapatid? Hayaan mong mag-apoy para manatili ang init. Sabihin, huwag kang malayo sa presensya ng Diyos. Ang naglalayo sa presensya ng Diyos ay ang kasalanan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kapag may ginagawa kang kasalanan, napapalayo ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? At doon nagsisimula ang panlalamig, mga kapatid. Kaya, panatilihin niyo yun, yung init na yun. At kapag nanatili yung mga kapatid, no matter how busy we are, magkakaroon tayo ng time para sa ating Panginoong Diyos. Para mapagandaan siya. Alam niyo, mga kapatid, maraming bagay tayong pinaghahandaan. Tama ba? Higit na paghandaan ninyo ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At hanggat bukas ang church, hanggat may bukas na pinto ang iglesia ng Diyos dito sa lupa, sikapin mong gawin mo ang best mo para mapaglingkuran mo siya ng buo, mga kapatid. Hindi ka papasok dito para lang makita ang bawat isa, masabing nakapag-church, mga kapatid. Tandaan nyo, narito tayo para katakpuin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen? No, nakatulad sinabi ko kanina, dapat ready tayo, mga kapatid. Kumbaga, noon, excited na tayo. Dati excited, wala pa yung linggo, excited na ako ng linggo agad eh. Yun yung pagkaramdam ko noon. Na hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, actually, to be honest, nabawasan. Pero patuloy kong nilalabanan, mga kapatid. No. Yung excitement mo na makapag-church, makapakinig ng Word of God, amen, na mga fellowship yung isa't isa. At syempre, mga kapatid, huwag natin hayaang maging palamuntinan tayo sa church. Alam niyo na ang ibig sabihin, mga kapatid. Na hanggat maaari, kung meron kayong mga talent na ibinigay ang Diyos, gamitin ninyo sa paglilingkod sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kung gusto kong hanggat maaari, kung kaya ninyong alaya ng Panginoong Diyos ng awit, may itaas ang kamay mo. Sabi ng book ko pa, nakalimutan ko na sa Old Testament, kailan ka maglilingkod? Kailan di mo na kayang itaas ang kamay mo? Kailan di mo na kayang makapag-awit? May lakas tayo, tama ba? Hanggang may lakas ka, purihin mo ang ating Panginoon Diyos. Itaas mo siya. Pasalamatan mo siya, mga kapatid. Awitan mo siya. O iluhod mo ang iyong mga tuhod para malalangit sa ating Panginoon. Gawin mo. Kasi meron mga iba, hindi na kaya, mga kapatid. Hindi na kaya. Kasi huli na lahat. Huli na ang lahat. Tayo may pagkakataon, gawin natin. Hanggang hindi pa tapos ang lahat. Amen? So, to God be praise and to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos sa mga oras natin. So, prayer request lang po, mga kapatid. Meron po ba kayong prayer request na gustong sabihin sa bawat isa para maisama sa prayer, mga kapatid?
Meron po ba? Wala naman. Sige po, so tayo po yung magpapasimula na sa ating pagpapanalangin. Tapos na. So, ano na po, i-ready ang ating mga upuan at tayo po iluluhod at mananalangin.